mga sinabi ni Ate Claire? Hoy, Oo. madami. Okay. Kasi parang na-miss niya ata na mag-press con. Matagal-tagal din Ang no? tagal Ilang dahil araw. buong linggong nasa Washington, si PBBM hanggang nag-SONA, hanggang post-SONA. Oo. Di siya nakapag-briefing ngayon Yeah. lang ulit, di At- ba? So Inere namin yan kanina ng live. Oo, ang oo. dami kasing issue. Simulan na natin doon sa usapin ng budget. Yeah. Kasi di ba ang sinasabi ni Senate President Cheese Escudero na bagamat merong warning si PBBM nung kanyang SONA na ayus-ayusin nyo yung budget dahil kapag hindi naka-align sa proyekto ng administrasyon, hindi niya to aaprubahan. Solid. Di ba? Ang sabi ni SP Cheese, parang mahirap na hindi mabago yung ipapasa na National Expenditure Program kasi syempre ang mandato at ang kapangyarihan nito nandun naman sa Kongreso. Di ba? Tas dadaan pa sa BICAM. Pero ang pinupunto rito ng Malacanang, mas suportado pa raw nila na buksan na nga yung bicameral committee sa publiko at binigyang diin din nila yung ipinupunto ng Pangulo na teka lang ang ayaw natin dito magkaroon ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Ito po ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro at ni SP Cheese Escudero. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Kaya gusto niya po maging malinis ang budget. Si Yuse Claire Castro. So, ako naman, kahit hindi sila yung nakaupo dyan, nung pa naman natin palawagan, pag kino-cover natin yan, nagawin talagang mas accessible yan for coverage o kaya ay talagang transparent for the public. Kasi, bakit ba kailangan isikreto ang mga bagay na makaka-apekto talaga sa taong bayan? Bakit nga ba? Oo. Diba? Kasi binubuksan daw sa Ano, inyo. parang no-brainer Pero at a certain point, Oo. hindi na kayo makakakita. Lalo Anong pag point? BICAM, hindi na sa talaga. BICAM. Oo, Yun. right. Sabihin, lahat ng proseso, yung presentation, tapos yung kapag pinatawag na yung departamento, yan, pwede mong upuan niya, may kinig ka sa kanila. Pero yun nga magtatalo sila doon kung ano yung dapat ma-retain o hindi. Pero, at a certain point, bibitiwan mo kasi hindi nga ikaw Closed pwede door na pumunta siya. sa loob. Yun. Ang hirap. Yes. Oo. Iba-iba yung suggestion no? Ang suggestion iba. Buksan, as in technically bukas sa lahat. May iba naman mag-send lang kasi nga para hindi makigulo, meron lang observer. Parang, Yeah. parang election may observer. Parang from particular sectors, Oo, ganyan. from particular sector. Oo. So, kahit ano po, basta merong saksi, okay ako doon. Yeah, basta lang may makakapagmatsyag kung ano talaga yung Yes. nangyayari. Pero kasi syempre, ang tanong dito, ano bang ibig sabihin ng Pangulo? Ibig bang sabihin, basta merong insertion o merong nabago doon sa isinumite na National Expenditure Program? Ibig bang sabihin, veto agad yan? Yeah. Ito po ang sagot dyan ni Yuse Castro. Kung mga insertion po na ito ay masasabi naman po natin na may kabuluhan. Malamang po ay hindi ma-veto. Pero pag nakikita po nila na wala naman po itong pagpupuntahan at maaaring madala lamang sa pang-aabuso, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na ito ay i-veto. Ididiretso ko na muna dun sa flood control projects kasi may kinalaman din siya dun sa budget, di ba? Ang tanong kasi natin siyan kanina, sino-sino ba yung mga opisyal ng gobyerno na sinasabi ng Pangulo na rumaraket dito sa flood control projects na to? Siyempre, ang sabi dyan ni Yuse Castro, wala muna silang papangalanan. Hihintayin muna nila na magkaroon ng verified reports bago i-identify ang mga ito. Pero kasi may concern din ng DPWH. Ano? Flood control project yan. Pero ang nangyayari, hindi naman nila nakikita Ayun kung ano na yung nga. mga insertion sa Yeah. sa budget. So, ibig sabihin, minsan daw may mga insertion na pondo na biglang makikita na, para to sa proyekto ng flood control o kaya mga proyekto ng DPWH na hindi naman sila aware, yung mismong ahensya na in charge na meron pa palang problema, for example, sa right of way. So, hindi sila prepared kasi hindi sila aware in the first place. Meron akong three updates sa monitoring ko about that issue on flood control. Unahin ko na ang sinabi ni Representative Albi Benitez kanina sa isang statement na pinadala sa media, hindi naman siya nagpa-interview, na ang call niya habang kakaroon ng investigasyon, dapat meron muna magbakasyon, mag-leave.
Oh. Tama ba ako? Yung pinadala kanina? Tama ba ako ng basa doon? Alam ko pinadala sa mga staffer. Ano? Merong ganong panawagan. I think pinapatungkulan doon yung DPWH. Parang Okay. walang conflict doon sa Parang Para walang investigation. conflict. Kasi Oo. sila din mag-iimbestiga Oo. eh. Right. Tapos Oo. meron din ang mayor ng Manila kanina ay nagsabi kay Ted Filon, di ba? Na ibalik na lang daw kasi sa LGU. Yung mga Oo, projects. yung mga ganong proyekto. Okay. Pwede rin yun, pero hindi lahat kasi mapagkakatiwalaan din. Totoo din LGU, yan. no? Totoo So, din. Kaya Iba. sabi niya hindi rin sure kung magiging successful. Correct. Depende daw. Pero for me, ang pinaka-naaliw po ako na interview na napanood ko sa nakalipas sa 24 hours. Oh. Hindi ko talaga masabi ang 24 oras. 24 hours. Pero sinabi mo. Sinabi ko pa rin. Ay yung interview po ng kasamahan nating sa industriya na si Ian Esguera kay kapatid at Tito Sen. Oh. Oo. Na-interview niya kagabi to, no. Nabalik ako alam ko na dyan na yung guest, pero maikli lang naman to. Nabalik ako dun sa nung bago lang, kasi alam natin 5-time senator na si di ba? Si Tito Tito Sen. Sen. So, nung mga unang panahon nga daw niya, parang, syempre kasabay niya doon mga Ople, mga Herrera. The OGs. The OGs, At sinasabihan nga siya, no, even that era na wag na wag kang basta papayag kung mga tungkol sa flood control. Oo. Kasi iyan yung mga proyekto hindi mo nakikita kung nagagawa ba yan or hindi. Right. Yun ang payo. Oo. Kung yun nga daw mga road widening minsan nagagawan pa ng hocus pocus. Kinikwento niya, panoorin niyo po, ang ganda nasa YouTube po na nagpa-road widening inaprubahan kasi nga naman kita yun Correct. Road widening, di ba? Oo. Pero wala palang daan. Ay, Mga ganon. So yun daw ay lesson sa mga katulad sa kanya at saka sa mga bagong mga lawmakers na may mga proyekto na mahirap ilagay ang pangalan nila. Parang kailangan bago mo ilagay pangalan mo doon or gawan mo ng paraan na mapondohan yon ay yung sigurado ka na hindi ka rin Right. mapapahiya o madadamay. Oo. Tama po yun. At meron pa siyang konti na lang. Ito yung tungkol dun sa SONA. Meron palang interaction silang dalawa ni Senator Ping Lacson kay BBM right after that statement about pahiya naman kayong lahat. ano daw? Kinindatan daw silang dalawa. Yun Ay! lang. Oo. Man of few words talaga, si PBB. So, ang ibig sabihin ng ang kindat? explanation nun, parang sinasabi ni Senator Soto, the minority leader. Oo, ng Ah, Senado. ay kasi daw before SONA, nagsumbong talaga siya kay BBM at nagbigay ng mga detalye tungkol sa mga anomalies na yan. Kaya I parang see. feeling niya that prompted the president to do that ad-libs. Siya pala ang resource person. So, yan.